Tayo pala tayo tumayo at buksan po natin ating mga Biblia sa aklat ng Hebrews chapter 1. Babasa po tayo ng isang bahagi sa umagang ito na ating pag-uusapan. At nais ko sabihin sa inyo na ang ating serye ng pag-uusapan sa mga susunod na linggo ay itong aklat ng Hebrews. Hindi ko man ito gagawin na katulad ng mga pagtuturo. It will be done as if I'm preaching to you, more on application. Pero ganun pa rin. Surely you will learn a lot from this book dahil ito ay isang libro na napakahalaga na nakikita ko. Every book of the Bible is wonderful, lalo na kapag ito'y pinag-aaralan mo na. Napakaganda talaga. Bawat aklat na pinag-aaralan ko ay nagiging paborito ko. So if you are there, let's read from beginning verse 1 to 4. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things and through whom He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So He became as much as superior as the angels, as the name He has inherited is superior to theirs. Purihin po ang Diyos sa Kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Tulad ng sabi ko sa iyo, mula ngayon ay pag-uusapan natin ang sunod-sunod na mensahe dito sa aklat ng Hebreo. At sasabihin ko sa inyo, ito ang isa sa mga aklat na talagang gusto kong maunawaan. At naniniwala ako na ibinagkaloob na ng Panginoon sa akin ang pinaka-key na sentence ng aklat na ito. And when you have that key sentence of the books of the Bible, ay makikita nyo, ang dali ng maunawaan. Yun ay kung tama ang nakuha ng isang mangangaral na key na lahat ng bahagi ng aklat na ito ay may papakita niya na ito yung layunin ng sumulat nito. That is how we can understand the book of Hebrews. There are not much people who preach about the book of Hebrews dahil ito ay isang mahirap, lalo na ito ay sulat sa mga Hudyo. We know that the Jewish people are the chosen people of God in the Old Testament or in the Old Covenant. Sila rin yung pinagsimulan ng iglesia. Alam natin na dyan pa rin sa mga Hudyo, sa Jerusalem pa rin ipinanganak ang iglesia ng Diyos. At makikita natin na from the day of the birth of the church ay persecuted talaga ito. So nais kong ipaalala sa inyo yung key phrase ng aklat na ito ay isinulat sa mga mananampalatayang Hudyo na nais nang tumalikod sa kanilang pananampalataya sapagkat hindi na sila makapag-transact sa gobyerno o kaya sa mga Hudyo na kinakasangkapan para sila ay ihulihin. Pag binasa nyo ang Hebrews chapter 10, kung hindi ako nagkakamali ay 34, ay makikita nyo dyan na ang kanilang mga ari-arian ay confiscated na. So napakahirap ng kanilang buhay. And so they were thinking to turn their back from Jesus Christ, whom they proclaim as their Lord, at pagkatapos ay makakapanumbalik na sila sa kanilang dating relihiyon na Judaismo sapagkat yun ay legal sa gobyerno ng Roma. Pero ang Kristyanismo na bago ay hindi. So, tandaan ninyo na ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi lahat ng mga Kristiyano during that time ay persecuted sila because of the religion. The Church of Christ was born in persecution. Narinig niya nung nakaraan. Mahirap yung kanilang kalalagayan sapagkat maging ang mga anak nila ay hindi na nakakapunta sa paaralan kung katulad ng ating panahon ang isipin natin at makikita natin na kailangan ay encourage ang mga mananampalatayang ito. Now, I would say, and I believe, na hindi lamang ito mga purong Hudyo because in the book of Acts, there were already Grecian Jews
Nais ko sabihin sa inyo ito. May dalawang klase ng mga Hudyo sa Biblia. Yung Hebraic Jews ay ito yung mga talagang purong-purong mga Hudyo. And they speak Hebrew. At meron din mga Grecian Jew. Ito yung mga matatawag na parang sila ay mistisuhing Hudyo. They were born possibly from other countries. Now, kung titingnan nyo Acts chapter 2 ay makikita nyo dyan yung mga nakarinig sa speaking tongues ng mga mananampalataya nang dumating sa kanila ang Banal na Espiritu. Those were Grecian Jews. At makikita yun later on sa chapter 6 na binabanggit ang mga Griego. Ibig sabihin, they were Greek in language at hindi sila purong Hudyo. Ang writer nito, pag tinignan ninyo ay hindi binabanggit na katulad ng mga ibang sinulat na mga apostol. Hindi niya sinasabi ang kanyang pangalan. At may mga dahilan akong nakikita, but I will not give that to you right now. All I believe is that nothing can do the same thing as Paul can do. So I believe it is Paul who wrote this. Many circumstances of his writing, of this writing, ay talagang wala kang makikita na makakagawa nito kundi si Apostol Pablo lamang. And I can say this, the only thing na hindi niya isinulat ang kanyang pangalan, first of all, ay dahil sa mechanism ng Holy Spirit. And second thing, ay because Paul is the apostle to the Gentiles, at si Peter ay apostol sa mga Hudyo. At nakakahiya naman sa unang leader ng iglesia na mga naunang apostol sa kanya. And so, kumbinsido ako na si Pablo ang sumulat nito dahil popular sa kanya ang Old Testament. I think he spoke 82 times na ginamit niya ang Old Testament references. Kaya, sabi ko, ang ganda ng aklat na ito kapag naunawaan ninyo because now you can see and it can become a planned line sa Kristyanismo natin. Kung okay ba ito. Marami dito ay may sasalamin natin ang ating mga buhay kahit tayo ay mga hentil na Kristiyano. Makikita natin kung talagang tayo ay admitted ni God at okay pa rin tayo sa ating katatayuan, sa ating pananampalataya. And you can see that through this book. But also, I would like to say na in this book ay talagang present si Kristo as the only Savior. And who is He? At yan ang nais kong ibigay sa inyo dito sa pasimula na section na ating binasa, Hebrews chapter 1 verse 1 to 4. Nais ko sabihin sa inyo, naimbitahan ako minsan sa isang gawain, and I tried to preach this portion, pero alam ba ninyo na hanggang verse 2 lang ako. So, I would try na ito ay makuha natin within 15 minutes, pinaka-maximum. Agad tayo pupunta dito sa verse 1 and 2. Sabi niya, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets and many times and in various ways. Meaning, mga kapatid, He was talking to the Jewish people. There is a past things about them, and I believe yan ang Old Testament na kung saan ang Diyos ay nangusap sa kanilang mga magulang. Meaning, sa kanilang mga pinagmulan. Nangusap ang Diyos sa iba't ibang pamamaraan through the prophets and many times and in various ways. At kung titingnan natin ang Biblia, talagang maraming paraan ng Diyos sa pansasalita sa Kanya. He uses prophets, kings, and even angels. Pero, merong comparison. Sabi niya, but in these last days, He has spoken to us through His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. First of all, i-remind ko na naman kayo na ang last days ay nagpasimula sa panahon ng Panginoon Jesucristo when He entered ministry. Ito ang sinasabi ng verse 1 dito. Maraming Kristiyano, ang last days nila ay ginamit yung panahon ng tao. Anong ibig sabihin? Ang tao, maiksi ang panahon sa Kanya. Pero ang Diyos, kasama ang panahon ng Panginoon at ng Banal na Espiritu nang dumating ito, ay kino-consider na last days. At napakahalaga niyan kapag ka-ininterpret mo ang panahon na kukunin ng Diyos ang Kanyang iglesia. Many doesn't know this.
Kaya ang Great Tribulation nila ay itong panahon na ito. O kaya hindi pa nangyayari. Pero kung titingnan natin ang Biblia, na lahat ng namatay kay Kristo ay kasama doon sa Great Tribulation. Malala ko yung sabi ng Panginoon, in this world you will have tribulation. E baka sabihin nila, iba yung tribulation sa Great Tribulation. You know, ang panahon natin ay tinatawag na birth pains. Birth pains. Nababasa yan sa Matthew 24:8 at saka sa Mark chapter 13 at doon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3 na na ito ay inihahalintulad na sa babaeng manganganak na sunod-sunod na ang mga kaganapan na katulad ng digmaan, lindol, ito ay hindi lingid sa ating kapanahunan. Sa napanood ko, mga kapatid, minsan kasi pag yun ang pinapanood mo, yung mga news na yun, talagang labas yun ng labas sa'yo. And I think, kahit sa Amerika lang ay, kung hindi ako nagkakamali, ay merong lugar doon na I think 8 times na lumindol. And there are places, mga kapatid, na after nung Myanmar ay nagkaroon ulit ng malakas na lindol. I think 6.9 ang lindol na yan. Well, anyway, hindi lang ito. Kung babasahin nyo Matthew 24, it means na talagang nangyayari na yung sobra na mga kaganapan sa mga huling araw. Tanda talaga na nandoon na tayo sa malapit na panganganak ng babae. Sabi ko sa inyo na pagdating sa pahayag, ang ipinapakita niya talaga na matinding kahirapan na darating ay yung digmaang mangyayari na 1/4 ng tao ang mamamatay. At yan ay makikita natin sa mga magaganap na digmaan, lalo na ang paggamit sa mga nuclear weapons. Hindi tayo nangangarap na darating ang Panginoon. How we wish, mga kapatid, sinong ayaw na hindi tayo papasok sa kahirapan? Pero hindi yan ang mangyayari, hindi yung gusto natin, kundi yung sinasabi ng Biblia. It is what the Bible says that will come to pass. Walang tao na mangarap na papasok sa kahirapan. Kahit sino, ako man. Hindi ko gusto na ang mananampalataya ay papasok sa kahirapan, pero I don't want to give false comfort. Hindi mangyayari ang bagay na hindi sinasabi ng Biblia. The Bible says that whatever God purposes in His heart, ay i-accomplish ng tao yan na gusto niyang maganap na. Sabi niya, but in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed, heir of all things, and through whom all He made the universe. Dito sa aking ibibigay sa inyo, kung titingnan ninyo, beginning verse 1 hanggang 3 lamang. Sinama ko lang yung verse 4 kasi yun ay para makita nyo yung connection nito sa ating susunod na mensahe. But we can see 7 truth, yung positions and titles of Christ in comparison to those whom God used in the Old Testament. Kaya ito yung nais ko ipakita sa inyo kung sino ang tagapagsalita ng Diyos sa huling araw. Now, ulitin ko po yan mga kapatid, tumingin kayo dito sa akin. Nais kong ipakita sa inyo ang superiority at kung sino ang tagapagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. And it is, ang unang sinabi niya ay His Son. Sabihin natin, His Son. Sabay-sabay, His Son. His Son. Now, ano ang ibig sabihin nito sa atin? Did you know that Christ, Jesus Himself, claimed to be the Son of God? Minsan na hindi niya masyadong ginagamit yan, ginagamit niya ay Son of Man. But He is the Son of God indeed. At yan yung pangalan niya na unang ginamit ni Satanas nung siya ay subukin. If you are the Son of God, then turn this stone to be bread. Ibig sabihin, galit si Satanas sa pagiging anak ng Diyos ni Kristo. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng anak ng Diyos. The demons, usually, yan ang sinasabi nila kay Kristo. Thou art the Son of God! At alam ba ninyo, nagalit ang mga Pariseo kapag kiniklaim ni Kristo ang pangalan niya? Are you the Son of God? Kaya iba sa kanila kaysa sa atin. Maraming Pilipino hindi naunawaan ang bagay na ito na kapag sinabi ng Biblia, Son of God, ay maliit yan, o kaya ay iba yan, ibig sabihin walang kapangyarihan yan. Eh bakit mo pa pinapakialaman kung wala pa ng kapangyarihan? Bakit ka galit?
Now, tingnan niyo ito mga kapatid. Ang Son of God, kapag sinabi ng Panginoon, I am the Son of God, yan ang dahilan kaya muntik na siyang patayin ng mga Hudyo nung una. John 5:18. Makikita nyo, the Son of God is a powerful position of Christ. Christ is the Son of God who is without beginning and no end. Ano ibig sabihin nun? There was a certain time na siya naging anak ng Diyos, pero hindi nangangahulugan na doon lang siya lumabas. He became the Son of God because there is a covenant between Him and the Father that one day ay ililigtas niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya siya ay tinawag na anak. Today, sabi ng Psalm chapter 2 verse 7, I have become your father, you are my son. And sinabi niya sa Hebrews 1:5, though Christ became the Son of God, there is a purpose for it, pero hindi nangangahulugan that that is His beginning. Can you say amen? Amen. Hindi yan ang pasimula ni Kristo. He was with the Father from eternity. He was a co-creator of all things. Makikita natin yan dito. Ang tanong mga kapatid ay, do you believe that Jesus is the Son of God? Alam niyo ba na yan ang nagpamangha sa Panginoon nang sabihin ni Pedro sa Matthew chapter 16, thou art the Christ, the Son of the living God. At sabi ng Panginoon, first time na mapaluwa ni Pedro ang mata ng Panginoon, this was not revealed to you by any man, but by my Father in heaven. Alam ng Panginoon na hindi basta-basta ang declaration na yon. It's all about that revelation knowledge na sinabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church. That anyone who believes that Jesus is the Son of God, the Messiah, the Son of God, mga kapatid, talagang pag sinampalatayanan niya at pinaniwalaan talaga ng tao ng totoo, lalo na ng mga Hudyo na nakakaunawa, talagang wala nang makakapagpa-atras sa kanila sa Panginoon. Pero tayo, napakababaw ng unawa natin diyan. Nasanay na tayo na ang unawa natin sa Messiah, the Son of God, ay parang unawa ng walang pang-unawa. Sa totoo lang, makinig kayo. Pag yan ay sinabi ng isang Hudyo, alam nila na siya na yung pangako ng Diyos. Sasabihin nila, wala ka nang hahanapin pa. And so the disciples who believed that left their homes. Iniwan nila ang kanilang mga sambahayan. Naglingkod sila sa Panginoon because they believed that Jesus is the Messiah, the Son of God. Now, sino sa atin ang hindi naniniwala sa bagay na yan? Naniniwala tayong lahat that Jesus is the Messiah, the Son of God. Pero, kaya ba natin itaya ang lahat ng bagay sa Kanya? The Philippines is a Christian country. Pero sino talaga ang nakakaunawa sa bagay na yan kapag sinasabi niya? Pag-isipan natin ang ating mga pananampalataya. Have we truly understood who is this Jesus, the spokesperson in the last days? Now, tandaan ninyo mga kapatid, ikinukumpara ito ng Diyos dahil gusto niyang makita natin kung sino ang nagsalita sa atin. Because later on, tumingin kayo rito, pag binasa niyo ang chapter 2, winawarningan na yung mga Hudyo na aatras. Kung nagkakaroon ng kaparusahan ang mga tumatalikod sa sinasabi ng mga propeta, ng mga anghel, di lalo na ang tatalikod sa anak ng Diyos. And why are so many Christians lukewarm? Malabnaw ang kanilang pagtanggap kay Kristo. Hindi naninindigan sa kanilang pananampalataya. Walang sakripisyo. Is that because we have a loose understanding of the title of Christ, His Son, anak ng Diyos. Mga kapatid, unawain niyo po yan. Unawain niyo kung ano ang anak ng Diyos. Siya yung salita ng Diyos. Makinig kayo rito mga kapatid. Ito ang ina-assess ko po ito, mga kapatid. Why is the Son like the Father? Una, sabi ko nga, maraming relihiyon, gusto nila sa Ama, inaalis nila ang anak. Pag ganyan ang turo sa relihiyon mo, sasabihin ko sa iyo, if you have rejected the Son, you have rejected the Father. Because the Son is the exact representation of the Father. Yan ay makikita natin mamaya. Pero sa pagiging anak ng Diyos kay Kristo o pagiging salita ng Diyos, ibig sabihin mga kapatid, ganito ang assessment ko sa kalalagayan ni Kristo from the beginning. He is the Word of God.
Yan ang sinasabi ng John 1:1 and 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Meaning, mga kapatid, halimbawa ako, tingnan niyo ito kung ako yung Ama at nagsalita, sino yung salita na yun? That is God. His spoken word. Kaya lang, kailangan magkatawang tao ng salitang yun. Dahil siya ay magiging tao para maging manunubos. Mamaya makikita natin yan dito. Hindi ko pa ito kino-consider na final na stand ko sa bagay nito. But I can see that truth na nagdoon na ang anak Wala siyang kaibahan sa Ama because what you say, kung sino ka, ay ikaw yun. And likewise, ganyan ang Ama. Kaya lang, kailangan magkatawang tao ang anak. Today, I have become your father, sabi niya, dahil kailangan ang taga-pagtubos ng tao. So, He is the Son of God, the only begotten of the Father, na walang pasimula at wakas. Nakakita na ba kayo ng gano'n? Anak pero walang pasimula at wakas. Wala tayong magagawa doon. That is what the Bible reveals. Hindi yan pwedeng baguhin. Hindi ko alam kung naunawaan nyo, nako-confuse kayo sa katotohanan yan. Pero, ganyan ang kalalagayan ng anak ng Diyos. Una, nais kong sabihin sa inyo na, alam ba ninyo na pag pinag-usapan ng tungkol sa anak ng Diyos, even it will take you 10 years, 100 years, hindi yan matatapos. Malala nyo sinabi ng John chapter 21 na marami pang kailangang malaman tungkol sa anak, pero kahit lahat ng libro sa mundong ito ay hindi magkasya. Paano naging tao lang yun? Lahat pala ng libro sa panahon na yan, I don't know that even today, sapagkat alam natin, hindi naman naging tamad ang Panginoon from the day na siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Pero hindi natin alam yun. Ibig sabihin, hindi na tayo bahagi ng bagay na yun, pero meron siyang ginagawa until today. Pangalawang bagay, He was appointed heir of all things. Sabihin natin yan. Appointed heir of all things. Now, tingnan niyo to. Ang tinutukoy niya rito ay yung Jesus na nagkatawang tao. Tandaan niyo ito, mga kapatid. He is God. Kasama ng Ama sa paglalang ng lahat ng bagay. But as a human and who came here as a Savior, bakit pa siya magmamana kung sa Kanya pala ang lahat ng bagay? But, makikita natin na talagang yun ay ibibigay sa Kanya being a God-man now, today, and in the future, eternal. Alam ba ninyo na kahit nabuhay na ang Panginoon muli, hindi niya inalis ang lahat ng pagkatao sa Kanya? Because the new earth na itatalaga siya bilang hari ay para sa tao. Kaharian ng tao. Yung mundong ito na ninalang para sa tao na pinangunahan ni Adan ay nawala niya. Pero ang Panginoon ang tumubos nito, ang tao na anak ng Diyos ang muling kumuha ng autoridad dito. And that will be for eternity. Naunawaan po ba ninyo? But, makikita natin na He was appointed heir of all things. Hindi na yan mababago. Once na in-appoint na ng Panginoon, siya na ang magmamana sa lahat ng bagay. Yan ang ibig sabihin niyan. Heir of all things. Whom He appointed heir of all things. Mga kapatid, naniniwala ba kayo dyan? Pero meron po akong sikreto na nais sabihin sa inyo. Alam ba ninyo na tayo na born again ng totoo ay naging kapatid ni Kristo? Yung totoo na born again, hindi na born again lang ako dahil pinahayag ko si Kristo. Pag nagapagligtas mo hindi mo naman hari, hindi mo naman Panginoon. Ang daming ganon. Ang ibig sabihin, talagang totoong na born again, born of God, possessing the Spirit of God, ay kasama ni Kristo na tagapagmana. Nais kong basahin sa inyo itong nasa Romans chapter 8 verse 17. Romans 8:17. Maganda po ito. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God, and co-heirs with Christ, kasamang tagapagmana ni Kristo, if indeed
We share in His suffering. Sabihin natin, suffering. Suffering. In order that we may also share in His glory. Alam niyo, ito yung hindi matanggap ng marami. Bakit ang daming Kristiyano? Walang suffering. Ang hanap nila ay kalwanan, ang hanap nila ay kasayahan, and they abhor suffering in Christ. At yan ay problema ng tagapagturo. Alam niyo, sa Panginoon talaga namang noon pa man, sabi niya, if anyone wants to become my follower, my disciple, he must deny himself, take up his cross, and follow me. That is suffering. Kaya lang, mga nag-o-offer ngayon ng Jesus, ewan ko kung anong klaseng Jesus ang ino-offer ng marami. Pagka ikaw ay na kay Kristo, comforted ka, maluwan ang buhay mo, lahat ay maliwalas. Okay, pero sabi ng Biblia, tayo ay kasamang tagapagmana ni Kristo kung tayo ay kasama sa kanyang paghihirap. Ano paghihirap ang nararanasan mo kay Kristo? Marami umiiwas diyan. Pag mahirap na, ayaw na. Mga kapatid, that's the reason na hindi tayo umaatras sa anumang challenge ng buhay Kristiyano. If you don't know this, mga kapatid, magugulat ka pagdating ng araw. Wala ka palang mamanahin. Why? Dahil wala kang minana na suffering ni Christ. Pero dito, alam na alam ninyo na nag-challenge kayo tungkol sa mga suffering. Huwag kayong umatras. Lahat ng mga apostol ay nangyari ito sa kanilang mga napatay sila sa kanilang mga pananampalataya. Hindi sila umatras. Huwag lang kayong mapaghanap ng kalwanan sa pagiging Kristiyano, mga kapatid. Maganda kung hindi tayo padadaanin ng Panginoon sa mga matinding pagsubok, suffering sa ating relasyon sa Kanya. Pero kung pahintulutan ng Diyos, rejoice because great is your reward in heaven. Ano ang Kristiyano sa ating kapanahunan? Wala. Sila ay talagang masaya sa kanilang mga ina-attendan, talagang gusto nila maging maaluan ang lahat ng bagay. Pero ito, tandaan ninyo, ito ang sabi ng Biblia, and we cannot change that. We can become heir as a child of God with Christ, our King and Lord, ang ating forerunner, ang ating panganay, kung tayo ay kasama rin sa kanyang paghihirap. Do you want to suffer for Christ? Baka amen. Hindi amen. Oh man, wag naman Lord, wag naman. Mga kapatid, start thinking about this. Ang mundo natin ngayon, iba ang ino-offer. They are alluring to the flesh. Alam mo, pag na kay Kristo ka, ano si Lord? Sasagutin ang lahat ng bagay. Gaganda ang buhay mo. Sana nga. Kaya lang, I wanna inherit the inheritance of the Son of God. Siya yung panganay natin. Siya yung ating tagapanguna. And we will only inherit with Him if we suffer with Him. Sinasabi ko ito sa inyo mga kapatid dahil naniniwala ko sa katotohanan, ayaw natin na problema. Ayaw natin na tayo ay nasasangkot sa anumang bagay. And sometimes, we need to think na dahil sa ating paghahangad ng kalwanan sa mundong ito ay hindi na tayo nagiging kasangkapan ng Panginoon. Naghahanap tayo ng inheritance pagdating ng araw. Another thing na sinabi ay, through whom He made the whole universe. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, na sa pasimula ay nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay. Sa pasimula ay kasama ng Diyos ang kanyang salita, at ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. And nothing was made without Him, and through Him was nothing made. Ibig sabihin, lahat ng bagay nalalang sa pamamagitan ng Panginoon. Because when God speaks, it is good as done. Alam ba ninyo? Malala niyo sa Genesis, in the beginning, God said, let there be light, let there be, and everything happened. Because that is a powerful word. I mean, mga kapatid, He made the whole universe through the Word of God. Nababanggit din ito sa Colossians 1, 16 and 17. Another thing na nais kong makita natin dito, mga kapatid, ito yung ating pang-apat. Pero bago yun, ay basahin muna natin ang verse 3. Sabi niya, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Now, tingnan niyo itong verse 3.
The sun is the radiance of God's glory. Sinan. Nang naparito ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ng aklat ng Isaiah 53:2, para siyang natanim sa tuyong lupa. Walang kagandahan na pag-akit ang Panginoon. Hindi nila nakita yung glory ni God sa Kanya. A lot of people doesn't see the glory of God. The glory of God in Christ Jesus is the righteousness and holiness of God. It's not the appearance. Tayo laging nakatingin sa appearance. And they fail to see the glory of God in Christ. He is the image of the invisible God. Sabihin nga natin, image. Image. Ilang beses yan sinasabi ng Biblia. 2 Corinthians 4:4, letter B, He is the image of the invisible God. Sinabi rin niya sa Colossians chapter 1 na He is the exact representation of the Father. Now, tingnan niyo ito mga kapatid. When the Bible says about image, iba yung form. Humans are created in the likeness and in the image of God. Ganito sabi ng Genesis 1:26. And God said, let us create man in our image, in our likeness. So, dalawa yon. Sabihin natin, dalawa. Dalawa. Yung image, sa Ephesians 4:24, that is righteousness and holiness. Na the moment na pumasok ang kasalanan, nasira yon. At yan ay maibabalik lang sa pamamagitan ni Kristo at sa pananampalataya sa pagpapatuloy na tayo ay maging kawangis niya. Yun ang goal ng ating Kristyanismo. So that is the image of God. Righteousness and holiness na sinira ng kasalanan, pero naparito ang anak ng Diyos para ibalik ito sa tao na sumasampalataya ng tama. The other thing is the likeness. Napakahalaga niya mga kapatid. Alam niyo, marami hindi nakakakita ng katotohanan. Yung likeness ni God is the form of man. Alam niyo ba, nagalit si Satanas sa tao? Alam niyo kung bakit? Kasi nasa forma tayo ng Diyos. Not only in the image, sinira yun ng kanyang kagagawan sa panunukso sa tao, pero yung likeness, yung form of human, nananatili. Hindi nga lang tungkol sa mukha ito, makinig kayo. Ano ibig sabihin nun? Because these angels, example, si Satanas ay cherubim. Meron niyang 4 na pakpak at 4 na kamay at punong-puno ng mata. Ang seraphim may 6 kamay, 6 pakpak, punong-puno ng mga mata. Ang mga anghel ay 2 pakpak, 2 kamay, 2 mata. Almost like the same as human. Alam niyo yung mga pakpak na yan? Sa kaharian ng Diyos, weakness yan. Nung nagkatawang-tao ang Panginoon, He was in the form of human, katulad natin, and in eternity, siya ang maghahari. At sabi ng Biblia, maghahari tayong kasama niya. Ang pinupunto ko diyan, kaya galit si Satanas sa tao, sapagkat ang nakita niyang forma ng Diyos ay katulad natin, walang pakpak. Hindi ko alam kung nakukuha niyo. Hindi niyo na narinig pa. Wala akong naringgan yan. It's God-given revelation, I say. Nandiyan siya sa Biblia, pero marami bulag sa katotohanan niya. Na isa sa mga dahilan kaya galit si Satanas sa atin ay dahil sa ating form. Walang pakpak. And in eternity, ang pagkakaroon ng pakpak ay weakness, kahinaan. Ang Panginoon nung muli na buhay, hindi niya kailangan ng pakpak para lumipad. Para hindi kayo masaya. See, dito sa chapter 2, makikita nyo later on na tayo ang kinuha ng Panginoon ang forma. It's not the angels. And did you know that we will judge angels? Sabi ng Corinthians, 1 Corinthians chapter 6. Well, anyway, mga kapatid, that is one of the titles and positions of Christ na sinasabi niya rito. Alam niyo itong 7 ito? Parang ganito ito makinig kayo sa akin. Alam niyo ba yung mga boxer na hindi papagod, pero nakapag-ensayo na, nakapagpapawis na, handang-handa na? Yung unang suntok nun, puno-puno ng lakas. Sabihin na natin, si Manny Pacquiao. Binibigyan ko lang kayo ng halimbawa na itong 7 na ito na ibinigay ng author is like the first punch na talagang grabe ang lakas. They are here
Ipinapakita niya kung sino itong spokesman ni God sa atin in the last days. And He gave the 7 points na ito, kaya hindi ito pwedeng maliitin. This is the Son of God. Ang unang-una niyang binigay ay His Son. Anak ito ng Diyos. And when the Bible says about the Son of God, He is God Himself. At sinasabi niya nga rito, He is the exact representation of the Father. Wala ka nang hahanapin. Gusto mo makita ang Ama? Look unto Jesus. Marami gusto sa Ama, i-reject niya si Kristo. No, you have rejected the Father if you reject Christ. Tandaan niyo yan. At yan ay sinasabi ni John sa kanyang sulat. Number 5, sinabi niya, the exact, ganap, buo representation of His being. Yan ang sinasabi ko na, do you want to see God? No one sees God and live, sabi ng Biblia. But when you want to see God in the form of man, si Christ, siya yung exact representation. Walang kakulangan pagdating sa kanyang pagkakatawang tao. Huwag ka na maghanap. Kung gusto mo mamatay, hanapin mo ang Diyos na hindi nagkatawang tao. Patay ka naman pag nakita mo ng mukhaan. Pero kung gusto mo malaman kung sino ang Diyos na ito, look unto Jesus. And this is one good thing about what I am saying, mga kapatid. If you want to know Christ, maganda yan. Natutuwa ako na yung ladies ay nagpasimula ng discipleship groups nila. Inirekomenda ko sa aking may bahay na, alam mo, maganda yung Christology. I think we have more than 40 videos about Christ. Tungkol lang yun kay Kristo. Who is Christ? Ang dami nun. Yung unang video yata ay 10. And then another thing, the moods of Jesus Christ. Jesus and the people in His time. Ang dami niyan. Lahat yan ay na-video ko na pwedeng pag-aralan. Now, sabi ko, that is one of the best thing that these people must have to know. Mapalad kayo, kaya kayo mga kababaihan, yung paanyaya ng kapatid kanina, na sana ay sumali kayo, that is life for you. Dahil sabi ng Biblia, na knowing the Father and the Son is life. John 17:3, this is eternal life, that they may know you as the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Kailangan makilala mo ang Ama at ang Anak. Yan ang nire-reveal ng Holy Spirit sa atin, sa Biblia. It's not how wealthy is God, how strong is God, how good is God. No, know Him personally. Hindi yan masama, pero pag nakilala mo ang Panginoon ng personal, I believe you will never turn from your faith. That is one of the greatest things na ninanais ni Pablo sa kanyang mga tinuruan. That God would open your eyes of understanding and He will reveal the Son of God to you. When you know Christ, walang makakapagpatalikod sa iyo sa Kanya. Kaya maraming Kristiyano malalambot kasi hindi nila kilala ang Panginoon. Kaya ngayon sabi ko sa inyo kanina, nang i-reveal ng Ama kay Apostol Pedro ang anak, thou art the Christ, the Son of the living God. Sabi ng Panginoon, hindi ito basta-basta. And I can say, upon this rock I will build my church. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo muli, hindi kayo lelembot na Kristiyano kung kilala nyo ang anak ng Diyos. And you will never have the mind of turning away from Him if you have a deep relationship with Him. Not only an head knowledge, pero mahalaga yan. You know, maraming Kristiyano, they do not have time studying the Bible. Ang nakakalungkot yan, mga tagapagturo. Nakikita ko ang katotohanan ito. Kaya minsan nagagalit talaga ako pag pastor. Kasi sila yung sanhi bakit maraming Kristiyano ay hindi tumatatag. Sa pangbagay na nakita mo sa mga post na mga ito, meron silang mga discipleship, one time, 1 hour, 1 day. Oh my. Okay, maniwala na may ang Panginoon nga, nag-disciple 3.5 years eh. Ipagmamalaki nila yung kanilang discipleship. Halata ka agad na activity lang yan. We are not activity-oriented. I am looking for people who wanna become like Christ. That is discipleship. Ang discipleship is forming people into Christ-likeness. Matagal na panahon yan.
Hindi pwedeng 1,000 kang Kristiyano. 1 taon, 5 taon. No. It will be a lifetime. Now, pang-anim, sabi niya dito, sustaining all things by His powerful word. Sustaining all things by His powerful word. Sabi ko kanina, Christ is the Word of God. And God is sustaining all things. Tingnan nyo ito, nandito na ang nilalang ni God. How does God sustain all things? By His Word. Alam niyo, actually, wala namang bago eh. Nandiyan na, sinabi na lahat ng Panginoon kung ano ang mangyayari. Just cling to the Word of God, and you will be sustained as well. Maraming tao ay gumagawa ng mga salita na gusto nila. Mga Kristiyano na ini-interpret ang Biblia sa paraan ng gusto nila. Yung salita ng Diyos gagawin nilang comfortive sa kanila. Alala niyo yung Jeremiah 29:11? Naku, for I know the plans that I have for you are plans to prosper you and not to harm you. Sabi ko nga hindi niyo ba tinitingnan ang verse 10? Na sinabi ng Panginoon, papadala ko muna kayo sa pagkabihag ng 70 years. For I know the plans that I have for you. Sino kausap niya? Israel yun. Napangako niya sa Israel, generation to generation, pero hindi yan pang personal. Mga kapatid, yung Jeremiah 29:11, huwag mong gawing personal dahil kung ikaw ay pupunta sa pagkabihag ng 70 years, patay ka na. Lubos ni Lord yung mga matitigas ang ulo sa pagkabihag. Bago niya sabihin yun, oh my. Kayo mga nag-i-interpret yan, lalo na mga pastor, naku po. Lagi niya na pinangahawakan. Hindi rin tinitingnan yung mga kasunod na talata. If you seek me with all your heart, if you cry out to me, doon palang i-restore ni God kung ito'y mga magpapakumbaba. Pero ang sarap kasi ng Jeremiah 29:11. Sabi ko nga sa mga pastor, alam nyo, tumingin na lang kayo sa New Testament, meron din naman yan. Na basahin nyo ang Romans 8:28 and 29. Nakita nyo dyan yung layunin ng Diyos sa buhay ng tao ay maganda. Ang layunin niya ay maganda. Pero hindi nakakahulugan na walang adversity. Ang layunin niya ay to mold us into Christ likeness. That is the best and the right and the truth about the purpose of God. Hindi yung ibibigay lang sa iyo lahat ng kaluwanan. Yun ang ibig sabihin ng Jeremiah 29:11. Oh my. Naway magbukas ang Diyos ng maraming kaisipan ng mga pastor sa panahon natin. Alam ganong kumakagat sa ganitong mga katuruan kasi mabigat. Ang gusto ng tao na i-encourage kahit kasinungalingan. Pag sinungaling ka sa kanya, ay kaka-encourage ka, oy, bless na bless ako. Oh my, na-bless ka sa kasinungalingan, hindi yan mangyayari. Because God sustains what is in this world through His Word. Kaya kung yayakap ka, huwag kang yayakap sa magaganda. Yakapin mo ang katotohanan. And did you know that the Bible, hindi mo minahal, niyakap ang katotohanan, itutulak ka ng Diyos sa kamalian. Sinasabi yan ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 10 and 11. At marami ay hindi minamahal ang katotohanan. Sabi ko nga, ang daming mga Kristiyano ngayon, naghahanap na lang ng kaluwanan nila sa buhay, hindi yung katotohanan. At yan ang isang bagay na nakakalungkot sa ating kapanahunan. Mga kapatid, punta tayo dito sa pang-7. Sabi niya, after He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. First of all, yung sinabi niya na, after He provided purification for our sins. Ibig sabihin, mga kapatid, nagbigay siya ng solusyon sa problema talaga ng tao. What is our greatest problem? Pagkain, inumin, daramitin, pangangailangan, kayamanan, kalusugan? No! The greatest need of humanity is the solution for sin. Kasalanan ang problema natin. That's why Christ came and named Jesus because He will save His people from their sin. Siya ang solusyon ng kasalanan, the greatest problem that we have. Now, tanongin ko kayo, nag-i-struggle ba kayo sa kasalanan ginagawa ninyo? Kung hindi na, mga kapatid, naku po, umiyak kayo sa Panginoon. Because that is God's most concern of our lives.
Alam niyo, pangangailangan, ordinaryo na lang yan sa Lord. Pag wala kang kasalanan, susunod yan. And I can say, even my personal life, sabi ko, ang tagal ko na nagpastor, wala naman akong tananggap na libo-libo. Wala akong sahod talaga na monthly na makukuha. Hindi ko rin hinahanap na laging maraming pera. But God provided everything. Yan ang katotohanan sa Diyos. Seek first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Sinungaling ba ang Diyos? No. Unahin mo lang ang paghahari niya. Lahat ibibigay niya. Doon ay sinasabi niya yung pangangailangan natin. Pero mga kapatid, He provided purification for our sins. Wow! Meron na tayong pag-asa. That's the good news! Salamat sa iisang nag-amen na yata na good news ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Alam niyo, yun ang talagang kailangan ng tao. First of all, and then the next thing is to deliver us from sinning through His grace. And He provided everything. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mga bagay nito, mga kapatid, hindi tayo iniwanan ng Panginoon na mag-i-struggle lang sa kasalanan, sasabihin, tao lang po. No! He had given His Holy Spirit, the Spirit of grace, to give us victory over sinning. Pag wala ka niyan, hindi ka magtatagumpay. Surely, sigurado. Kaya kung ikaw ay consistent sa pagkakasala, tanungin mo na ang sarili mo, do I really have the Spirit of grace in me? Ang problema ng maraming Kristiyano, pag sinabihan mo hindi siya anointed, walang Holy Spirit sa kanya, yan ay napaka-embarrassing. They are not embarrassed of sin. They are embarrassed of telling them the truth. Nagtatago pa yung mga iba. Alam niyo, hindi ako ganong malungkot kung yan ay mga member lang. Ang kinalulungkot ko, pagkapastor na nagtuturo na offensive sa kanya masyado, na nakikita naman ang katotohanan, hindi siya nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Ako, pag tanungin niyo ako, sasabihin ko sa inyo kung sino nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Because I know the marks of having the Holy Spirit. Sabi ko sa kanila, I know! Hindi naman yan silent ang Bible sa palatandaan na ikaw ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. But the fact, si Satanas, ginulo niya yan. Ang gusto ng tao, mag-speak in tongues lang yan ng mahaba-haba. Nanginginig-nginig, pinanginginig-nginig ang boses. Yun ang mga anointing sa mundong ito. Ang dami kaya naniniwala sa mga ganon. Sabi nga nung isa, pag tumumba, yan, anointing ni God. Yung mga nagpapatumba-tumba, makinig kayo. Sa Biblia, ang Holy Spirit, kalimitan, karamihan, from Old Testament to New Testament, tingnan nyo, yung tao ay inaangat ng Holy Spirit, dinadala sa ibang lugar. Sa inyo, tumba-tumba, sa demonyo yan, sa diablo yan. Sasabihin ko sa inyo, kung gusto niyo ng hindi counterfeit, maliban na lang sa demon-possessed na pwede siyang ma-exorcist, yung bang umaalis, nagpupunta sa isang lugar, and from there, nagdudoon siya ulit. That is the work of the Holy Spirit. It cannot be counterfeited by anybody, maliban na lang sa pandaraya. That's the truth. Kaya kayo, huwag kayong maniwala dun sa tumba-tumba. Gusto niyo yun dahil madali. Feeling anointed. Yung gumagawa nun, mandaraya yun. Now, the next thing, sabi niya, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. The Son, after He had done all these things, katulad ng Ama, nung lalangin niya lahat ng bagay, siya ay napahinga. He was well satisfied of His work. And now the Son of God, well satisfied of His work, na nagbigay ng para sa ikaliligtas ng tao, also sat down at the right hand of the Father. Can you say amen? Amen. And we must be glad that this is our Lord and Master, the Son of God, na naparito para tayo ibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng buhay sa walang hanggan. Let's bow our heads and close our eyes. Salamat po, Ama, sa mga salita mo. Salamat sa iyong kapahayagan na ipinagkaloob sa amin sa pagkakataon ito. Patuloy ka namang maluwalhati. Bigyan niyo kami ng kapangyarihan para isabuhay ang mga katotohanan ito at panghawakan na may patuloy ka namin makilala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.